I would like to share with you yung what not to do as an affiliate since isa to sa mga topic na diniscuss during the bootcamp. So una, wag po kayong mag-purchase gamit ang inyong own affiliate link. Kasi fraud yon. Hindi po pwede na nag-post ako ng sarili kong link tapos dun din ako bibili. Madedetect yun ng Shopee as a fraud transaction. So para maiwasan natin na magkaroon ng penalty or maban as an affiliate, iwasan natin yung pag-purchase ng product sa sarili nating affiliate link. And then share your affiliate links to your registered social media accounts only. Tulad nung nabanggit ko kanina, make sure na registered lahat ng social media accounts kung saan kayo magpo-promote para hindi po ma-hold yung commission nyo or matag as a fraud transaction ulit. Okay? Next is having a multiple Shopee affiliate accounts is not allowed. Since tayo ay magsasubmit ng IDs natin, syempre, per affiliate, isang account lang din yun. Hindi pwedeng multiple accounts. Iwasan din po natin ng spamming. According to the webinar that I attended, maximum of 30 times lang pwede po tayong mag-post per day. Kasi pag more than 30 times na parang matatag na siya as spamming. So, huwag natin siyang gawin. And iwasan din po natin yung clickbait, yung magpo-post tayo ng content tapos hindi naman match dun sa product na pinopromote natin. Hindi siya maganda kasi false advertisement po yun. Huwag natin gawing practice yun. Kung ginagawa ng iba yun, tayo, ibahin natin yung strategy natin. Kasi for sure ako, there's a creative way kung paano tayo makakapag-drive sales without doing that kind of misinformation or misleading people. Punta na tayo ngayon sa exciting part, which is usapang commission or sweldo ng isang Shopee affiliate. Meron po tayong dalawang types ng commission as affiliate. Una dyan yung Shopee commission. Itong commission na to, ang nagbibigay nito is si Shopee mismo. And then the another type is the seller commission or also known as commission extra. Ito namang commission na po ito ay nanggagaling sa seller, which is mas malaki compare sa Shopee commission kasi ang seller commission po wala siyang cap. So question, magkano ba ang Shopee commission rates? Gumawa ako ng table dito para mas madali nating sundan. As you can see, may nakalagay dito na direct orders tsaka indirect orders. Anong ibig sabihin ng direct orders? Ibig sabihin ng direct orders, yung buyer na nag-click sa link mo, bumili po siya ng product na pinopromote mo. E paano naman kung ibang product yung binili ng buyer mo pero under the same shop? Counted pa rin yon as direct order. Ano naman ang ibig sabihin kapag indirect order? Ang ibig sabihin kapag indirect order, ito yung kinlik ni buyer, yung affiliate link mo, pero ang ending sa ibang shop pa rin siya bumili. So, hindi niya binili yung product or hindi siya bumili sa shop na pinopromote mo. So, kapag ganun yung scenario, matatag yun as indirect orders. And then dito, makikita nyo yung percentage ng commission. Kapag new Shopee buyers, ibig sabihin first time niyang bibili sa Shopee. Kapag direct orders yon or indirect orders, makakakuha kayo ng 12% commission rate. Pero kapag existing Shopee buyers na siya, for direct orders, 10%. And then kapag indirect orders, 1%. Take note lang na ang maximum commission na pwede nyong makuha per order is 40 pesos. Also, take note na dapat si buyer mag-check out within 7 days from the last touch ng inyong affiliate link kasi after 7 days, hindi na makikredit yung commission sa inyo. Kapag nag-check out sila from the 8th day, kung kailan nila kinlik yung link nyo, hindi na siya qualified for commission rates. Para mas maintindihan natin, gumawa po ako dito ng commission rate computation. This will apply for a direct orders at 10% since existing buyer yung nasa sample natin. Product is facial cleanser. Ang price niya sa Shopee is 565 pesos. Let's say for example, yung buyer natin na nag-click sa ating affiliate link, bumili siya ng isang facial cleanser worth 565 pesos. Magkano ngayon yung commission rate na makukuha mo as an affiliate? So, 10% of 565 pesos is 56.50. However, since meron nga siyang cap, tulad nung nabanggit ko kanina, ang commission po na makukuha nyo is 40 pesos.
yung commission will be computed per order. So, kahit umabot pa ng 5,000 pesos plus yung chinek out ng inyong buyer, as long as isang order lang yon, ang maximum commission lang na pwede nyong makuha is 40 pesos. Siguro iniisip nyo ang liit naman, huwag kayong mag-alala kasi meron pa tayong commission extra which is on top of this Shopee commission rates. Yun yung mas malaki. Doon kayo mas malaking kikita if you are seriously wanted to become an affiliate. Next is, magkano naman ang seller commission rates? Ito yung sinasabi ko sa inyong also known as commission extra. Dito sa commission extra, isa lang yung order type. Wala ditong indirect orders. So, with the new policy na nilabas ng Shopee, yung commission extra will only applicable para sa mga direct orders. At ang percentage niyan is depende kung magkano ang ino-offer ng seller. So, pag sinabi nila na 50% din yung makukuha ninyo at no cap. Kaya mas malaki talaga yung commission extra kasi wala siyang cap. Unlike the Shopee commission rate na na-discuss natin kanina na ang maximum lang na makukuha nyo per order is 40 pesos. So, dito sa direct order, same rule lang din naman. Kahit na ibang product yung i-check out ng inyong buyer as long as sa the same shop na inyong pinopromote, counted siya as direct orders. Ito naman yung sample ng commission extra computation. As you can see dito sa ating left side, ito yung sa computation ng Shopee commission rate which is na-discuss na natin kanina. So mag-focus tayo ngayon dito sa commission extra which is at the right side. Ang cost ng ating item, itong damit na to is 300 pesos. And makakakuha tayo ng 10% Shopee commission rate para sa mga existing buyer with direct orders. Guys, direct orders ang pinag-uusapan natin ha. At 10% ng 300 is 30 pesos. Then, makikita nyo dito, merong additional 150 pesos na commission extra. Bakit siya 150 pesos? Kasi, ang ino-offer ng seller sa inyo kapag kayo ay naka-generate ng sales out of your affiliate link at pagpopromote ninyo, magkakaroon kayo ng 50% commission extra. Ang 50% ng 300 ay 150 pesos. Kaya, in total, ang makukuha nyo from Shopee commission rate plus seller commission rate, which is the commission extra, 180 pesos total earnings kapag kayo ay nakapag-generate ng sales. Remind ko lang din kayo, when it comes to commission extra, meron po yung mga deadlines na sineset ang seller. So, for example, ako, seller, lalagyan ko ng 30% commission extra offering yung mga products ko. And that will start from January until June lang. So, meron akong validity period. So, ibig sabihin, kayo din, as an affiliate, kailangan alam nyo kung kailan din kayo magpo-promote kasi meron mga deadlines yan para mag-qualify yung mga sales na na-generate through your affiliate link. That's it for our knowledge sharing for today, guys. Thank you so much. I hope meron po kayong natutunan. If meron kayong natutunan, my usual request to you is to share it with people na kakilala nyo. Kasi you never know, baka yan din yung hinihintay nilang information for them to do a side hustle or maybe a full-time business, diba? So, thank you so much and don't forget to like, subscribe, comment kayo if meron kayong mga suggested topic and see you sa ating next knowledge sharing. Bye!